Isang Philippine import business owner sa Oxon Hills, Maryland ang umalma sa 20% tariff ni US President Donald Trump sa Pilipinas. Hindi dahil sa epekto nito sa kanyang negosyo, kundi sa mga Pinoy consumer sa Estados Unidos. Narito ang agenda report ng ating America correspondent, Don Tagala. Isa si business owner Arsenio Alpapara ng Oxon Hills, Maryland sa tatamaan ng 20% tariff na nakatakdang ipatupad ni US President Donald Trump simula August 1. Kilala sa pangalang Tito Al, ang Bicolanong dating Philippine Constabulary Officer ay wholesale importer at distributor na ngayon ng mga produktong Pilipino na nabibili sa mga paboritong tindahan mula East hanggang West Coast. Halos $3 million na halaga ng paninda ang binabagsak sa warehouse ni Tito Al kada 2 linggo. Ito yung new shipments just arrived 3 hours ago from the Philippines. Kung dati 5% lang ang duties na binabayaran ni Tito Al sa pag-angkat ng mga produktong Pilipino, itinaas na ng Trump administration ang taripa ng 17%. Example, this one is Beyond. Okay, we imported from the Philippines. Okay. Pagdating dito, sisingilin ng custom ito ng 70%. Right? Ayan. So, babayaran namin 70%. So, itong 70% na ito na binabayad namin dito, yung Philippines was not affected. Kasi we are the one who is paying for that 70%. Pero ayon sa bagong sulat ni President Trump kay President Ferdinand Marcos Jr., tataas pa sa 20% ang taripa sa Pilipinas sa darating na buwan. Kumikita ang negosyo ni Tito Al ng $12 to $13 million kada taon, kaya naman hindi pa niya masyadong iniinda ang karagdagang taripa. Pero ayon sa operations manager na si Ryan Batacan, ang mga mamimiling Pilipino ang tatamaan at sigurado makakaramdam ng pagtaas ng mga bilihin. For example, sa Tito Al Canto namin, for retail right now, it retails at $4.99. When tariff takes into effect, magiging around $5 to $6 na siya. So it would a major impact for a common household. And for chicharon naman? And for chicharon would be around $5.99, magiging $7.25 na siya. Bottom line is the end consumer ang affected lagi because we just passed it on. Kaya naman sa isang pamilyang Pinoy na karaniwang gumagastos ng $500 kada linggo para sa produktong Pilipino, magiging $600 na ang magiging gastusin nila dahil sa taripa. Ito ay karagdagang gastos na halos $400 kada buwan o $4,800 sa isang taon. Yan ay mahigit na 284,000 pesos sa isang taon. Samantala sa isang kamayan event ni US Representative Grace Meng para sa Filipino-American community sa New York, binatikos ng kongresista ang di natupad na pangako ni President Trump na pababayin ang presyo ng bilihin. Increasing tariffs, creating a very unpredictable situation for small businesses and consumers is not lowering costs. It is increasing costs. It is increasing fear in the minds of American families. And so we hope that he will, reconsider. At yan din ang inaasahan ni PhilAm New York Assembly member Steven Raga na ipaglaban ni President Marcos na pababain ang taripa sa Pilipinas sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Trump White House sa darating na linggo. Any meeting between elected officials is an opportunity to negotiate, advocate for your country. Any of this 20% tariff situation, I believe that President Marcos has an opportunity to negotiate that for the favor of the Filipino community. Umaasa ang maraming concerned PhilAm sa East Coast na maging matagumpay ang pag-uusap ng dalawang pangulo para sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino sa Amerika. Ayon sa White House advisor na si Peter Navarro, kumita na ang Trump administration ng mahigit $106 billion mula sa taripa. Pero iba ang pananaw ng mga consumers dito. Para sa kanila, ang $106 billion ay karagdagang economic burden na manggagaling din naman mula sa bulsa ng karaniwang mamamayan dito. Para sa Agenda, Don Tagala, New York.